Isang kongresista sa Amerika ang nagwala sa gitna ng debate sa plenaryo. At alamin ko anong mahirap na salita ang na-spell ng tama ng batang kampyon sa National Spelling Bee sa Amerika. Saksihan ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Power in one person's hands, not the American way. These bills that come out here all the time come out here at the last second, and I gotta try to figure out how to vote for my people. Nagdabog at naghagis pa ng papel. Animoy bulkang sumabog ang galit ng mambabatas nito sa House of Representatives ng Illinois, USA. Dismayado raw siya sa maikling panahong ibinigay sa kanila ng House Speaker para basahin ang panukala para sa reforma sa pensyon ng mga guro na aprobado na sa committee level. Ipinagkibit balikat na lang ng Speaker ang galit ng kapwa mambabatas. Get up, huh? G-U-E-T-A-P-E-N-S, get up, huh? Matapos ma-spell ng tama ang getapon, salitang Pranses na ang ibig sabihin ay ambush. Itinanghal ng kampyon sa National Spelling Bee sa Amerika ang 14-year-old na si Snigna Nandipati. Milagro raw para sa kanya ang pagkapanalo, lalo't mahigit 200 kabataan ang kakumpetensya niya. Bukod sa scholarship, nanalo rin si Nandipati ng cash prize na $30,000 o mahigit 1 milyong piso. Boy genius naman sa Sweden. Natulungan ng 11 taong gulang na si Linus Hofmoller ang kanyang amang propesor na masagot ang isang chemistry problem na 8 taon ang sinosolve ng tatay. Ayon sa ama ni Linus, una niyang napagtantong mas matalino sa kanya ang anak nang masagot nito ang isang Sudoku puzzle. Dahil dito, kasama na sa mga may akda ng academic paper tungkol sa naturang chemistry problem ang batang si Linus. Para sa saksi, Cedric Castillo nag-uulat. At sa Showbiz Saksi, inilabas na ang trailer ng Hollywood film na The Bourne Legacy. Tampok dito ang ilang maaksyong eksenang kinunan sa Pilipinas. Narito ang report. Sa jeep pa lang na ito na nagpaikot-ikot sa isang car chase scene. Walang dudang ito na ang eksena ng The Bourne Legacy na kinunan sa Pilipinas. Nasilip ito sa ikalawang trailer ng pelikula, bagay na ikina-excite ng mga Pinoy. Ay, ilang minuto yan? Ayun, oh. Ang patalog-talon sa bubong ni Renner, matatanda ang kinunan sa San Andres, Maynila. Ang eksena namang ito, hindi ba't kinuna naman sa bahagi ng Magsaysay Boulevard? Heto naman ang finished product ng shooting sa Marikina. Isang buwan ding sinut ang The Bourne Legacy sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas nitong Enero. Sa August 3, mapapanood na ito sa Amerika, pero hindi pa tiyak kung kailan maipapalabas sa Pilipinas. Samantala, muling binigyang parangal ng Reader's Digest magazine si GMA Vice President for News Programs at GMA News TV State of the Nation anchor Jessica Soho. Kinilala ng magazine si Jessica bilang most trusted news presenter. Ito na ikalawang magkasunod na taong ginawaran siya ng prestigyosong magazine. Bukod kay Jessica, kinilala namang most trusted TV host para sa entertainment variety show category, ang Eat Bulaga host na si Vic Soto. Ang mga parangal ay batay sa Trusted Brand Consumer Survey ng magazine na nilahukan ng 8,000 respondent mula sa iba't ibang bahagi ng Asia. Ito'y paalala ng napakalaking responsibilidad na nakaatang sa atin sa media. Yung trust ng tao, dapat mo rin matumbasan ang iyong kredibilidad. Kailangan ko rin pasalamatan lahat ng nakakatrabaho ko dahil sa bawat parangal na iginagawad sa bawat isa sa atin, testament din yan ng ating buong News and Public Affairs Organization. Congrats, Jessica. Proud kami lahat para sa iyo. At samahan niyo po akong sinabalikan ang mga pangyayaring sinubaybayan at pinag-usapan sa makasaysayang impeachment trial, ang hatol guilty. The Chief Justice on Trial, the GMA News and Public Affairs Special. Ngayong linggo ng gabi po yan sa SNBO pagkatapos ng Pare and Pare. At kung nasa ang balita, ikaw at ang liga ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Sa ngalan ni Igan Arnold Clavio, ako po si Mark Salazar. At ako po si Vicky Morales. Susunod na po ang tunay na buhay at hanggang sa Lunes, sama-sama tayong magiging Saksi!